Amen. Muli isang mapagpalang araw sa ating lahat, mga kapatid. Sa araw na ito, ating ipagpapatuloy ang ating paksa patungkol sa purpose of reigning of Christ with His saints. So ito ay isang paksa na madalas kong marinig sa mga nagtuturo, no, sa salita ng Diyos, pero hindi nabibigyan ng pansin kung bakit may maghahari at mamumuno sa panahon ng 1,000 taon, no? This 1,000 years reign of Christ. So ating matutunghayan, no? O ating natunghayan sa nakaraan ang tungkol sa judgment seat of Christ that happened to Israel before the beginning of 1,000 years reigning of Jesus Christ. Bago mangyari ang paghahari ni Kristo, they will receive rewards and level of authority, no? Based sa kanilang katapatan in the Great Tribulation o kapigatihan, no? Sa panahon na yon. So, isang hula ni Daniel ito sa bansang Israel, no? Na yung mangyayari sa kanila itong 7 years tribulation, no? Ito yung last week of Daniel's, ano? So, ang judgment na ito is based on how much they suffered and how they endured, no, to the end. Sabi nga dun sa Matthew chapter 24 verse 13, he that endureth, no, till the end shall be saved, no. So, ang ating gagawin ngayon ay nais kong matiyak, no, malaman, no, kung bakit ang Israel ay maghahari kasama ni Kristo, no, during those days, ano. Marahil hindi mo pa na itatanong sa iyong sarili ng ang bagay na ito. Sila ay maghahari with level of authority. No? Ibig sabihin, mayroon silang posisyon dahil sa panahon na iyon, nandoon pa rin ang kasalanan, ano, at rebellion sa tao during the millennial reign of Jesus Christ. So marahil, it's your first time na marinig ito, pero ating titignan ang sinasabi ng salita ng Diyos. Kaya nga si Jesus ay may maghaharing with the rod of iron, no? Sabi niya roon, siya maghahari ng tawag dito sa rod of iron, pamalong bakal, ano? So, anong nasa isip mo kapag sinabi nating pamalong bakal o rod of iron? Ang kanyang paghahari ay may puwersahan, no? It is kasi pamalong bakal, ano? So, muli nating basahin, ano, yung parabola tungkol sa judgment seat of Christ na ating natunghayan sa nakaraan, ano? Sa Luke chapter 19 verses 11 to 22, remember na nais ko sanang hingin lagi sa inyo na kapag tayo ay mag-aaral sa salita ng Diyos, kailangan nating isulat, ano, mayroon tayong note and ballpen, ano, para madali natin isulat itong mga verses. Then pag naghiwa-hiwalay na tayo, balikan ninyo ito at inyong basahing muli, ano. Lagi niyo itong basahin, ano, at intindihin. So Luke chapter 19 verses 11 to 22 ay ating makikita sa verse 11. And as they heard these things, no, sabi niya, he had that, ang Panginoong Yesus siyang nagsasalita, he had that and spake a parable. Jesus Christ always ginagamit niya itong mga parabola sa kanyang mga alagad, disciples during his earthly ministry, ano? Because he was nigh to Jerusalem that time, and because they thought that the kingdom of God should immediately appear. So, alam ng mga alagad na yung pagdating ng paghahari ng ating Panginoong Yesus, no? They are expecting, no? In verse 12, he said, therefore, a certain nobleman went into a far country to receive for himself a kingdom, no, and to return, no. Ito ay tumutukoy, no, sa paglisan at muling pagbalik ng ating Panginoong Hesus, no. Nung siya ay after his death, bumalik siya sa langit, and then sa kanyang muling pagbabalik, no, upang tanggapin ang kaharian. That is during the 1,000 years reigning of Christ. So verse 13, and he called his 10 servants, no?
Tinawag niya ang kanyang mga alipin and delivered them 10 pounds, no? And said unto them, occupy till I come. So, tinawag ang kanyang mga alipin at sila ay binigyan o pinagkatiwala ang isang obligation, obligasyon na dapat nilang gawin. So nagbigay siya ng mga obligasyon, But by the way, that is parable, Ito ay metaphoric, So that will happen during the 7 years tribulation. In verse 14, but his citizens hated him. Gagalit yung mga namumuhi sila kay Jesus Christ and sent a message after him saying, we will not have this man to reign over us. Sabi nila, hindi kami magpapasako, hindi namin siya tanggapin bilang hari, So, sabi nila, ito ang tunay na problema, Ito ang tunay na problema ng bansang Israel. Ang kawalan ng pananampalataya at ayaw nilang kilalanin, si Jesus. Ayaw nilang maghari si Jesus sa kanila. Even, sabi ko nga sa inyo, last time na sa ating pag-aaral, even this present time, in this present time, yung mga Jewish people, napakahirap sa kanila ni accept that Jesus Christ will reign to them, Ayaw nilang tanggapin. Almost, sabi nga nila, based on my research, there are only 3% of the Jewish people believing Jesus Christ, and accepting at tumatanggap sa Kanya. In verse 15, and it came to pass that when he was returned, so nung siya ay bumalik, na siya ay humayo yung nobleman, which is referring to Jesus Christ, having received the kingdom. So tatanggapin niya yung kingdom. Ito ay mangyayari bago yung 1,000 taon, paghahari ni Jesus, Then he commanded these servants to be called unto him. So tatawagin niya ngayon yung mga servants na binigyan ng pinagkatiwala sa kanila na obligation. Di ba? Sabi niya doon sa mga naunang verses, Then he commanded the servants to be called unto them, to whom he had given the money, so that he might know how much every man had gained by trading. So, tinawag sila, pagkatapos tinawag ang mga ito upang malaman kung ano ang kanilang ginawa sa kanyang ibinigay na pera. So, actually, binigyan sila ng obligation. So, sila ngayon ay dadaan sa isang paghatol, judgment, which is called, ang tawag natin doon, before the 1,000 years reigning of Christ, there is a judgment sa mga believing Jews. So, then came the first saying, Lord, thy pound had gained 10 pounds. So, yung unang binigyan 10, kumita siya ng 10. And he said unto him, sinabi ni Jesus sa kanya, well, thou good servant, because thou hast been faithful in a very little, have thou authority over 10 cities. So ito yung bibigyan sila ng kapamahalahan, authority, Sila yung kasama niyang maghahari ng ating Panginoong Yesus. Dito makikita natin na mayroong positions of authority na ibinigay sa mga servants, based on sa kanilang ginawa, base sa kanilang mga pinagagawa, So in verse 18, and the second came saying, Lord, thy pound had gained 5 pounds. So ganun din, yung nakatanggap ng 5 pounds. So ito ay bumalik at dumoble, And he said likewise to him, be thou also over 5 cities. So mamamahala siya ng 5 syudad, In this verse, mayroong level of authority. Hindi pare-parehas ang level, Mayroong 10, mayroong 5. So, ibinigay ng Panginoon sa kanya na base sa kanilang ginawa, Kung gaano ba yung ginawa niya, doon magbabase yung level of authority. Verse 20, and another came saying, Lord, behold, sabi niya, here is thy pound, yung binigyan ng isa,
which I have kept laid up in a napkin. Tinago niya sa isang napkin, no? Walang ginawa kundi itinago lang, no? Bakit? Bakit niya itinago? In verse 21, for I feared thee, sabi niya, because thou art an austere man. Ikaw ay isang maigpit na tao, sabi niya, natatakot ako, no? Thou takest up that thou layest not down, sabi niya, and reapest that thou didst not sow, sabi niya. Natakot siya, no? Natakot siya dahil maigpit ang kanyang Panginoon. Ang sabi niya na kumukuha ka sa hindi mo inilagay. Sabi niya, no? Nasabi pa niya sa kanyang Panginoon na kumukuha ka sa mga bagay na hindi mo inilagay at umahani ka sa hindi itinanim. Yun ang sabi nung alipin, no? So, sabi ng Panginoon, and He said unto him, out of thine own mouth, sabi niya, will I judge thee. Hatulong kita ayon sa yung sinabi ng iyong bibig, sabi niya na, thou wicked servant, sabi niya. Thou knewest that I was an austere man, sabi niya. To taking up that I laid not down, sabi pa niya na, and reaping that I did not sow. So sabi ni Christ, tinawag siya ng isang masama, no? Alipin, no? Subalit hindi siya ang susunugin. Remember that mayroong susunugin doon sa 1 Corinthians chapter 3. Ano siya susunugin sa kanya? Yung bagay na ginawa niya. But sabi niya, he shall be saved as by fire. Sabi doon sa 1 Corinthians chapter 3, no? So, in verse 23, wherefore then givest not thou my money into the bank. Sabi niya, dapat inilagay mo sa bangko, no? That I might coming, I might have required, sabi niya, mine own with usury. Sabi ng Panginoon, sana kahit man lamang na inilagay niya sa bangko at nagkaroon ng kahit papano interest, ano? And he said unto them that stood by, sa nakapalibot doon, ano? So, ang ating Panginoong Jesus, ito ay isang parabola, no? Parabola. Nagkukwento siya sa mga disciples, and then yung mga nakapalibot na mga Jewish people, at ito ang kanyang binabanggit sa kanila, it is a parable, isang talinghaga, no? So, meron siyang nais iparating sa kanila, no? And he said unto them that stood by, yung mga nakapaikot sa kanya, take from him the pound, sabi niya, and give it to him that hath 10 pounds. So, merong, di ba, yung 10 pounds, tumubo siya ng 10. Ang sabi niya, kunin niyo yan, ha? Sabi niya, ibigay niyo doon sa may 10 pounds. And they said unto him, verse 25, Lord, he had 10 pounds. Sabi niya, meron na siya 10 pounds, no? And verse 26, for I say unto you, that unto everyone which had shall be given. Sabi niya, and from him that had not, sabi niya, even that he had shall be taken away from him. Sabi niya, ng Panginoon, sabi ng Panginoon, bibigyan ang bawat mayroon, subalit ang wala, pati ang sa kanya ay kukunin. So, di ba? Yun ang sabi nung verse, no? And verse 27, but those mine enemies, yung aking mga kalaban, ano? Which would not that I should reign over them. Ito yung mga Jewish people na ayaw nilang tanggapin si Jesus Christ na bilang kanilang hari, no? Bring hither, sabi niya, and slay them before me. So, papatayin sila, no? But later on, marami tayong tutalakayan about these verses. But for the meantime, ang nais ko lang makita rito, yung kung bakit maghahari, ano ba yung purpose, bakit maghahari ang ating Panginoong Jesus with these saints, no? In the setting of this subject, yung lugar, no? Kung kailan, is bago maghari si Jesus during the 1,000 reign of Jesus Christ. At ang ating bibigyan pansin dito ay kung bakit maghahari si Jesus, ano? Ito yung sinasabi ko, no? At ang mga little flock, ano? Pag sinabi natin saints, yun ang mga little flock. Yun kung kanino na ipinangako ni Jesus Christ sa Luke chapter 12 verse 32, fear not little flock, sabi niya, for I will give to you, which is yun ang laman ng aking puso, sabi niya, no? Ibibigay ko sa inyo yung kingdom, sabi niya, no? Ito yung pinangakuhan ni Jesus na ibibigay, no, sa kanila yung
kaharian, ano? Yung little flock. Maraming mga talata sa Biblia upang suportahan ang patungkol sa paksang ito, subalit pipili o kukuha lang tayo ng ilan, no? At dahil gusto kong malaman natin kung ano ang gagawin, no, ng Israel during the Millennial Kingdom. Ano ba talaga ang gagawin nila, no, during those days, no? During the Millennial Kingdom. Para sa kanila tinanggap ng mga posisyon, no? Of authority, no? At sa mga problema na kanilang haharapin. Ito yung mayroong mga problema silang haharapin at mayroong mga authority na kanilang Revelation chapter 20 verses 1 to 8. Dito natin makikita itong mga paghatol, ano? Makikita natin sa isang ang angel, and I saw an angel come down from heaven, having the key of the bottomless pit, no? And a great chain in his hand, no? Pag sinabi nating pit, ito ay usually actually yung pit, grave, and Hades, they are all the same word. So, meron tayong topic tungkol dito in the near future, no? Pero sa ngayon, ayaw ko munang buksan about this pit, grave, and hell, no? Or Hades, ano? They are the same word. Ipapakita ko sa inyo later on. So, and I saw an angel come down from heaven, having the key of the bottomless pit and great chain in his hand. Sa talatang ito, nakita ni John, no? Si John, nakita niya nung sulat ito, pinakita sa kanya ang isang anghel na may dalang susi, no? Gaano kaya kalaki yung susi na yun, ano? So, at malaking tanikala. Para saan yun? Verse 2. And he laid hold the dragon, ano? Ano, may dragon, ano? That old serpent, no? Yun ang, alam naman ninyo, yung serpent, it was first mentioned in Genesis, yun ang serpent. Si Lucifer, na, di ba? Yung ahas, ano? Which is the devil. Ito yung mga pangalan na ibinigay kay Satan, ano? And Satan, ano? And bound him 1,000 years. Siya ay ikukulong, no? Ng 1,000 taon during the reign of Jesus Christ. Sinunggaban niya ang dragon, no? Ang matandang ahas, no? Siya ang Diablo at Satanas upang gapusin siya ng 1,000 taon. Verse 3, and cast him into the bottomless pit. Siya ay ilalagay sa isang malalim, no? Bottomless, ibig sabihin na bottomless pit. Wala siyang hindi masugot, no? And shut him up and set a seal upon him. Pag sinabi mong set a seal upon him, walang makakapagbukas doon. Wala, parang yung set a seal, ginagamit yun sa royal family, no? May yung king, mayroon siyang pang seal. So, that he should deceive the nations no more. Hindi na niya yung madadaya, no? O yung mga bansa, no? Till the 1,000 years should be fulfilled. So, and after that, he must be loose a little season. Before the end of after the end of the 1,000 years, pakakawalang muli itong si Satanas na ikukulong siya para hindi siya makapaglinglang sa loob ng 1,000 taon, ano? Pero at the end, siya ay pakakawalan, ano? And I saw thrones, in verse 4, I saw thrones and they sat upon them, and judgment was given unto them. Ito yung makikita ninyo sa ating binasa sa parabola. This is in Matthew chapter 19, verse 28. Ang laman nun, bago uupo si Jesus, by the way, bago uupo si Jesus sa luklukan ng kanyang kaluwalhatian, ang kanyang alagad ay uupo sa 12 luklukan, no? Upang magsisihukom sa 12 angkan ng Israel. So yun, ano? And I saw the souls of them. By the way, yun ang judgment seat of Christ. And I saw the souls of them that were beheaded for the witness of Jesus Christ. It will happen, itong bagay na ito, during the tribulation period.
and for the word of God. Ano? Natalakay natin sa nakaraan ito. No? And which had not worship, sa mga hindi sumamba sa halimaw, neither his image, no? Sa kanyang larawan. No? Hindi sila yumuko, neither had received his mark upon their foreheads. Ito yung tinatawag nilang during those days, during the 7 years tribulations, meron mga 666 tatakan, ano, tatatakan sila, hindi tatanggap ng ganoon, ano, or in their hands, and they live, ibig sabihin na, and they live. Sila yung mga namatay, but they will live again. That is resurrection before the 1,000 reign, and reign with Christ 8,000 years. So, yung mga namatay na yon, yung mga napugutan, yung mga lahat na namatay during the 7 years, they will live again, ano? And reign with Christ for 8,000 years. So, verse 5, but the rest of the dead, in the rest of the dead, live not again until the 1,000 years were finished. And that is this is the first resurrection, sabi niya, yung first resurrection, yung bago, 1,000. At yung huling resurrection, yung pagka natapos na yung 1,000. So, verse 6, blessed and holy is that hath part in the first resurrection. On such the second death hath no power, but they shall be praised. Yung praise, pag nakita nyo yung praise, referring to Israel, Jewish people, no? Sila ay maging kingdom of priests. Ito yung pangako sa Deuteronomy chapter 19. Sila ay magiging kingdom priests, no? During the 1,000 years. So, sabi niya rito, but they shall be priests of God and of Christ, and shall reign with Him 1,000 years. Yun ang sinabi ko, no? Verse 7, and when the 1,000 years are expired, Satan shall be loosed out of his prison. Pakakawalan siya. And shall go out to deceive the nations which are in the four quarters of the earth. So magde-deceive siyang muli. Gog and Magog, no? To gather them together to battle, the number of whom is as the sand of the sea. Ang 1,000 taon ay may layunin, ano? Upang patunayan sa tao, ito yung nice nating makita ngayon, ano? Kaya natin binasa yon. Though si Satan will bound, no, for 1,000 years, pero may babasahin akong mga talata na nandun pa rin yung kasalanan. Ano? Ang 1,000 taon ay may layunin upang patunayan sa tao na sa kabila ng isang perpektong gobyerno, that is a perfect government when Jesus Christ will reign, na nandoon pa rin ang kasalanan. There is a sin. Siguro ngayon pa lang natin ito narinig. Even me, na-surprise ako when nang makita ko sa talata, no? Ng sa banal na kasulatan. So, I will read to you, no? I will read it to you, no? Maya lang. So, pakakawalan si Satanas, ano, upang linglanging muli ang mga bansa. Tandaan, kapag nakita natin ang salitang nations, ano? And he shall deceive all nations, ang sabi niya. Pag nakita natin yung word na nations with S, no? So ito ay tumutukoy, no, sa mga bansang Gentiles, no? Gentiles nations, no? So pag sinakita natin yung nation lang, walang S, referring to the chosen people, no? Nation, no? Malimit ganon, ano? So si Jesus ay maghahari with the rod of iron, no? Magkakaroon ng force peace in the midst of his enemies. So mayroong kalaban during the ruling of Jesus Christ in 1,000 years. Mayroong kalaban, no? In Psalms chapter 110, 1 and 2, the Lord said unto my Lord, sit thou at my right hand until I make thine enemies thy footstool. So, in verse 2, the Lord shall send the rod of thy strength, no? Kaya nga siya ay will reign with the rod of iron, no? Out of Zion, no? Rule thou in the midst of
thine enemies. So, ibig sabihin, merong siyang kalaban during those 1,000 years. Diba? Merong mga against, no? So, ang mga talatang ito ay mangyayari during the reign of Christ. Sino ang nakakaalam sa atin, no? Sa kanyang paghahari ay mayroon siyang mga kalaban doon. O siguro ako rin, first time sigurong nakita yung verse na ito. Pero there are enemies during those days na hindi mo kakakalain. Nakala natin during the reign of Jesus Christ, dahil si Satan is bound in the bottomless pit, hindi siya makakapanloko, no? Hindi niya ang tawag dito, madedeceive yung tao. Akala natin na ang kasalanan doon ay wala. No, nagkakamali tayo. There is a fallen nature sa tao, no? So, in Isaiah chapter 32, verse 1, behold, a king shall reign in righteousness. A king shall reign in righteousness. Sino yun? Ang Panginoon, Jesus, di ba? And princes shall rule in judgment. There is a king, our Lord Jesus Christ, and there are princes shall rule in judgment. Sino yung mga princes? Oh, ito yung mga pinamahalahan ng sa parable, di ba? Ito yung nabigyan ng kapamalahanan, ano? May 10 cities dahil binigyan siya ng 10 talento or pound, siya ay kumita ng 10. And then, welcome, sabi niya, thou good and faithful servant. Binigyan siya ng 10 kapamahalahan, na? Or 10 cities to rule over them, no? Or mamuno sila sa kanila, no? And there are also 5 na binigyan ng 5 cities, no? Upang mamuno sila sa kahatulan, no? So, the purpose of ruling during the millennial kingdom, ito yung ating tinitignan, ano? Ano ba yung purpose of ruling during the millennial kingdom of Christ with His saints, ano? Ay upang ipakita sa tao na sila ay unrighteous, no? Ang tao pa rin ay walang righteous, no? Sapagkat ang sabi ng talata, they will rule in judgment. Ano, hahatulan mo? Kung you will rule by judgment, ibig sabihin, mayroong mga righteousness during those days. So, in Isaiah chapter 26, verses 9 to 10, no? Ito, tandaan niyo ito, no? Again, sana lagi tayong handa sa pagsulat sa mga talata, no? Para meron kayong personal checking, ano? Kumbaga, yung mga bereyas, pag nag-aaral sila, talagang tinitignan nilang masusi yung mga talata sa Biblia, no? So, verse 9 in Isaiah chapter 26, with my soul have I desired thee in the night. Yea, with my spirit within me will I seek thee early. For when thy judgments, ano yun? Pag siya yung maghahatol, ano? Maghahatol. O yung kanyang paghahatol are in the earth. The inhabitants of the world will learn righteousness. Will learn righteousness. Mga bulol na ako. So, sa kanilang pamumuno at paghatol, kapatid, no? Ang mga tao ay matututo ng katwiran or righteousness. So, in verse 10, let favor be shewed, no? Papakita, no? Pinapakita yung favor ng Diyos to the wicked, no? Yet will he not learn righteousness. Kahit na ipakita pa sa kanila during those days yung righteousness, no? So, in the land of uprightness, no? Uprightness. Di ba, mag-rule lang ang ating Panginoon Jesus, papakita na nila yung favor sa kanila. Yet will he not learn righteousness. Will he deal unjustly? Sabi niya, and will not behold the majesty of the Lord. So, isipin nyo yan, ano, yung mga talatang yun, ano. Sa panahon na yun, makikita ang kalagayan ng isang fallen nature of a man, ano. Kahit na magpakita pa ng awa sa masama, hindi pa rin natututo ng katwiran, ano? Yet will not learn righteousness, no? Sapagkat sila ay gagawa pa rin ng kamalian. No?
Gagawa pa rin sila ng hindi tama, no? Sapagkat sila ay gagawa pa rin ng kamalian nga, no? Ito ang dahilan kung bakit binigyan ng level of authority ang mga believer o ang mga believing Jews, no? Is to rule over all o to rule of all nations. Sinong nations? Yung mga bansang hentil. During those days, ang magro-rule yung mga Jewish people. Sila yung mangunguna, no? Yung kasing pangako ng Diyos sa kanila, they will become a kingdom priest. Ang sabi ng Diyos kay Abraham, I will bless you, sabi niya, no? Pagpapalain kita at pagpapalain ko ang mga bansang magpapala sa iyo, sabi niya sa Genesis chapter 12 verse 3, no? At ang mga sumusunod na verses, no? Yun ang sinabi niya sa Genesis chapter 12. So, kaya nga kahit si Satan is being bound in the bottomless pit that time, wala siya. The presence of Satan in the millennial kingdom sa lupa ay wala ang presence niya, no? So, because siya nga ay nakatalikala doon sa bottomless pit. That time, no, ang tao ay patuloy na nagkakasala. Akala ba natin ang tao during the reign of our Lord Jesus Christ, hindi na siya nagkakasala? No, siya ay nagkakasala, no? Now, tandaan natin, ito ang katawan ni Kristo, no? Tandaan natin ito, no? Ang katawan ni Kristo, sa panahon na yon ay mayroon ng luwalhating katawan or glorified body. Bakit? Ito, sigurado, alam na natin ito, mga kapatid. Kayong mga nanonood at sa mga makakapanood nito na ating paksa. During those days, bago mangyari yon, ang church, the body of Christ, will be glorified. No? Glorified body siya. Wala na sa lupa, no? During the 1,000-year reign of Jesus Christ. Meron na kasi siyang tinatawag nating luwalhating katawan or glorified body, sapagkat nandoon na sila sa langit. Pero ang mga taong naiwan dito sa lupa, yung mga naiwan, is still with their fallen nature. Yung kalikasang makasalanan, sa ating kalagayan ngayon. We are a fallen nature. But when we are glorified, during the time, na darating ng Panginoon, wala nang kasalanan sa atin. Sabi niya, dadalhin tayo dun sa langit, no? So, ang mga bahagi sa katawan ng Kristo ay walang pagtatangi, Wala nang pagtatangi sapagkat ang lahat ay magkakamit ng glorified body and not level of authority na pinapangarap ng marami na sila ay pamamahalahan ng Diyos. No, walang pangakong ganon. That's promise ay para sa Israel, no? So, sapagkat silang lahat ay nakatayo dahil sa biyaya ng Panginoon. Lahat naman tayo, di ba? We are all stand sa presence ng Diyos, yung sa biyaya niya, dahil sa kanyang biyaya. Kung tayo ay ahatulan, wala man ni isa pa sa atin makakakuha ng reward, no? Kasi hindi naman natin ginagawa yung gusto ng Diyos sa atin, So, sapagkat ang lahat ay may kasalanan dito sa lupa, May kasalanan dito sa lupa. But after the glorification, wala na tayong kasalanan. Saan yun? Doon sa langit. Dito sa lupa, hindi natin matatanggal yung kasalanan. Hindi natin matatanggal ang kasalanan until the time of restitution. Someday, we will discuss about that topic. It's a very, very interesting topic. When all things, ibabalik niya dun sa restitution of all things. So, sa langit, wala nang kalaban doon. Meron bang kalaban dun sa langit? Si Satan was bound in the bottomless pit. Wala dito sa lupa at lalong wala din sa langit. Hindi siya makakapandaya. So, walang kalaban doon. Wala nang kasalanan sa langit. Walang paghatol at walang
rod of iron, no? Ang pamalong bakal o yung rod of iron dito lang sa lupa during those 1,000 years. Sa langit, sa langit, anong pamumuno o paghahari na mayroon? Ano ba yun? Ano ba sa atin yun? Bakit ka maghahari doon? Bakit ka mamumuno doon? Bibigyan ka kapamahalahan. Bakit? Ano, para saan? Ano yung pamumunuan mo? Pag sinabi nating namumuno, parang dun sa ating gobyerno, there are people in the authority, no? Merong level of authority. Sila ay namumuno for peace and order. Ganon din dito sa lupa. There is a king, ano? And merong servant, ano? Merong princess to rule, no? So, pero sa lupa, even in the millennial reign of Christ, mayroong pa ding kalaban, no? Yung nabasa natin kanina, yung verse kung na-take note mo siya, no? Maraming mga verses, kinuha ko lang yung ilan. Marami pang iba, no? So, mayroong kasalanan, no? Mayroong paghatol at ruling with the rod of iron, no? So Ecclesiastes chapter 12, verse 13, let us hear the conclusion of the whole matter, no? Fear God, sabi niya, and keep His commandments, for this is the whole duty of man. Ito raw yung duty of all man. Now, ang tanong dito ano ang conclusion sa lahat ng bagay? Well, nang sabihin ito ni King Solomon, there is a secret hidden God, no? Ngayon, pag hindi mo na, kapag wala ka pang idea about the dispensation, the great division of the Word of God, which is the mystery and the prophecy, I encourage you na tignan nyo yung mga previous lessons, no? About the God's timeline, no? Kung paano yung prophecy o ang Diyos dealing to the kingdom program and the mystery program, no? By the way, bibigyan ko kayo ng hint para kung sakali hindi natin na get ito. Yung mystery program o yung kingdom program, ang dealing ng Diyos doon, which is under the law sa Israel, no? Ito yung kingdom program. Ang laman ng kaisipan ng mga Hudyo o the Jewish people ay yung pangako ng Diyos sa kanila that they will rule for them, ano? Sila ay maghahari sa kanila. Pero at binigyan sa kanila yung mga tipan, ano? Yung mga kautusan, ano? Pero ang bansang Israel, hindi nila tinanggap, ano? Hanggang sa panahon ni Stephen, ano? Maging ang banal na espiritu, they resist him, ano? Hindi nila tinanggap, ano? Hindi nila tinanggap, no? Yung nais ng Diyos na mangyari sa bansang Israel, to reign over them. Kaya ang nangyari, it was postponed. During those days, in time past, there is a secret hidden God, no? There is a secret hidden God. The time na si Stephen, siya ay pinatay dun sa pinagbabato siya, no? At sino yung witness? Tandaan niyo, mayroong witness at walang iba yun kundi yung ating apostol na si Pablo, no? Siya yung main main actor doon sa scene, no? So, there is a secret hidden God. After the fall of Israel, sila'y bumagsak, nahulog. Doon doon naligtas si Apostol Pablo. Doon pumasok si Apostol Pablo. Hindi ibig sabihin, after the death of Stephen, naligtas ka agad. There is a short period of time. There is a transition period, no? Bago siya naligtas. And after that, nang siya ay maligtas, mayroong inireveal ang Diyos, which is secret, hidden God, since the world began. Mababasa mo yan sa Ephesians chapter 3. Basahin mo yung Ephesians chapter 3, Colossians chapter 1, verse 25, and Romans chapter 16, verse 25, no? So, about the secret o about the mystery revealed to Paul. Siya ang unang nakatanggap ng mystery, which is the fellowship of the mystery. Yung fellowship na yun between the Jews and the Gentiles, that there is no difference between them, no? Dahil yung wall of partition, kanilang tinanggal. Yun ang ibig kong sabihin na
nung sabihin ni Haring Solomon, King Solomon, na the secret, let us hear the conclusion of the whole matter, for fear God, ang sabi niya, and keep His commandments, for this is the whole duty of man. Ang body of Christ, which is secret, wala pa yun doon, ano? At hindi ibig sabihin, hindi sa body of Christ ang conclusion na yon, no? Yung conclusion na ang sabi niya rito, let us hear the conclusion of the whole matter, not referring to the body of Christ. Tignan niyo ito, ang sabi niya, fear God and keep His commandments. Sa body of Christ, we are under grace. Tayo ba yung natatapos sa Diyos? Hindi, ano? We reverent God, ano? Tayo ba, kaya tayo maliligtas by keeping His commandments? Minsan, walang makakatupad sa commandments, Ni isa. Di ba sabi sa James? Kung ikaw ay sinisikap mong sundin yung 10 at nagkasala ka sa isa, nagkasala ka sa lahat. And if your salvation is based on command of the law, then walang makakapasa sa iyo. Kaya nga sabi ni Pablo sa Romans chapter 6 verse 14, for Christ is the end of the law. Ibig sabihin, nung ang ating Panginoong Yesus, sa kanya yun ang hangganan ng kautusan. For we under grace, sabi niya. Ang nakakalungkot ngayon, ano? Tinatakot yung mga mananampalataya na kung hindi nila gagawin ito, sila'y papaluin ng Diyos at sila ay hindi maliligtas, no? Kung magpapatuloy sila ganon. Tandaan natin, may nag-post ng isang talata, kung sino man ang isinilang sa Diyos ay hindi nagkakasala. Turo ka nga sa akin na hindi nagkakasala na tao in this present time. Magturo tayo ng isang tao na hindi siya nagkakasala. Wala kang may tuturo, no? Sapagkat ang sinasabi ng Biblia walang gumagawa sa atin ng mabuti ni isa, walang naghahanap sa Diyos. Lahat tayo ay nagkasala, di ba? So paano mo pag hindi mo alam kung paano mo i-rightly divide yung word of God, doon tayo nagkakaroon tayo ng mishandling o misinterpretation of the word of God. So yung dapat na para sa iyo, hindi mo nakikita. Hindi rin niya alam kung yung sinulat ni John, no? Sa 1 John yun, no? Or I think 1 John nga, no? So yun ang sinabi niya, yung isinilang mula sa Diyos o yung anak ng Diyos, hindi na siya nagkakasala, no? So anyway, darating din tayo doon sa mga topic na yon, ano? There is a secret in God during na sinabi ni King Solomon yung verse 13. Let us hear the conclusion of the whole matter, no? Fear God and keep His commandment. Ano ang conclusion sa ano ang conclusion sa lahat ng bagay, ano? Nang sabihin nga nito ni King Solomon, mayroong isang sikreto na aking ibinahagi na, no? So, at ang talatang ito ay sinasabi sa bansang Israel. Ito ay sinasabi sa bansang Israel, hindi sa body of Christ. So, ano ang conclusion sa lahat ng bagay? Ano ba yung conclusion sa lahat ng bagay? Makikita mo dun sa verse 14. For God shall bring every work, no? Ito, no? Lahat ng mga ginawa into judgment. God shall bring every work into judgment. With every secret thing, no? Lahat, pati yung mga sikretong bagay na ito yung conclusion, no? Whether it be good or whether it be evil. The dispensation of grace is not the conclusion of whole matter, no? It is not part of Israel program. Nabanggit ko na yung Israel program sa inyo kanina. Israel program
is about law. Kailangan nilang gawin yung kautusan, ano? And the mystery program, ginawa na ng ating, nireveal ito kay Pablo, at ang dealing ng Diyos sa atin, it is by grace. Christ fulfilled the law para sa atin, by grace, no? Sa atin lang, both Jews and Gentiles, no? So, pero may nagsasabi na tayo ay will occupy a level of positions of authority. Ito naririnig natin malimit ito, no? Lagi, no? Sinasabi sa atin at itinuturo. Ako rin nakarinig na akong madalas na ganyan, that we will occupy a level of positions of authority. Yan ang naririnig natin, ano? At mayroong basihan na pamantayan ang level of authority na ito. Mayroon, no? Merong isang verse sa Revelations chapter 20 at nakalagay sa isang banner na ganito. Nakalagay sa isang banner. Hindi ko lang na may pagkitak sa inyo kasi wala akong PowerPoint o presentation, nasira yung aking desktop. So, ay sabi niya doon sa kanyang banner about Revelations chapter 3 verse 20 o chapter 3 verse 20. Jesus says, sabi niya, "Behold, I stand at the door of your heart and knock. Will you repent and let Jesus enter in?" Ganun ba yung nakasulat doon sa talatang yon? If you are a KJV Bible, gumagamit ka ng KJV Bible, ito yung nakalagay doon, no? Revelations chapter 20, chapter 3, verse 20. "Behold," sabi niya, "I stand at the door and knock. If any man hear my voice and open the door, I will come into him and will sup with him and he with me." Napakalayo, di ba? Napakalayo nung sinasabi niya, no? Ang sabi niya, yung sinabi nun doon sa banner, Jesus says, sabi niya, "Behold, I stand at the door of your heart and knock." Siya nalabas sa ating puso at siya ay kumakatok sa ating puso. Will you repent and let Jesus enter in? Hindi iyon ang salita ng Diyos, ano? That is not the door of your heart, no? Na lagi nating naririnig. Ito yung mga churches. Basahin niyo yung Revelation, ano, chapter 2 until chapter 3. Ito yung mga churches during the during the Great Tribulation, ano? Ito yung mga churches in the book of Revelation who are under judgment, no? At inilagay ng taong ito sa tarpaulin na ganito. Yung idunugtong niya yung kanyang tarpaulin ng ganito. "This is the truth," sabi niya. This is the truth. Pero kapatid, hindi yun ang sinasabi ng talata. That is lie, ha? Iyon ay isang paglilinlang, no? In Ephesians chapter 1 verse 6, ito, sabi niya rito, "To the praise of the glory of His grace, wherein He hath made us accepted in the beloved." Sa talatang ito, tayong mga mananampalataya ngayon, already accepted in the beloved. Are you agree on that page of your scripture? Are you accepted in the beloved? Ayun ang tanong ko sa inyo. Ako, tinanong ko na yung sarili ko, and I believe in my Bible, no? Ako ay already accepted in the beloved, no? Pwede ba nating may tanong ito sa kabila na tayo ay ipinagkaloob na masagana sa minamahal? Sabi niya, accepted in the beloved. Sa biyaya, sa pamamagitan ng pananampalataya, at hindi sa mga gawa ng kautusan, ay lagi kong tinetake note yun, no? Hindi sa ilalim ng kautusan, no? For we are not under the law, but under grace. For Christ is the end of the law, no? Ang tanong dito, bakit sa liwanag ng mga talata sa banal na kasulatan? Ito, nababasa natin from page, no, of your scripture. Ay pinipilit natin ang mga talatang ito na gawin sa body of Christ. Ito, yung susunod na talata na ating babasahin. We are already accepted in the beloved. Bakit sa ngayon talatang ito, tignan naman natin ngayon, no?
By the way, kapag ka sinabi na ang banal na kasulatan sa inyong page, believe it. No? Believe it. Tingnan mo kung ito ba ay sinasabi sa'yo o mayroon ba siyang sinasabihan. Siyempre, in rightly dividing the word of truth, kahit umahaba ng konti, 2 Timothy chapter 2, verse 15. Ang sabi niya doon, study to show thyself approved unto God. A workman that not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Pag sinabi natin rightly dividing the word of truth, hindi lahat ng talata sa Biblia is talking to you, no? Although ang lahat ng banal na kasulatan ay isinulat sa atin para sa tao, but hindi lahat doon ay nauukol sa atin, no? There is a portion in your scripture, probably 85% of the whole entire scripture, 85% of it, baka hindi ninyo tanggapin, pero ako naniniwala ako, is referring to Israel, na a small portion for the Gentiles people, no? So, bakit ko nabuksan yun, no? Meron kasing pinipilit natin sa banal na kasulatan, pag nabasa natin dito, you are already accepted in the beloved. Ako, tinanggap ko na yon. At ngayon, meron kang makikita sa ibang portion, tulad ng ating babasahin, bago ako mag-comment, In 2 Corinthians chapter 5, verses 9 to 10. Wherefore we labor, no? Kaya kung meron kayong Biblia, tignan nyo, 2 Corinthians chapter 5, verses 9 to 10. Wherefore we labor, that whether present or absent, we may be accepted of Him. So, kinakailangan tayo mag-labor. That whether present or absent, we may be accepted of Him. Anong sinabi ni Apostol Pablo dun sa kanina, yung binasa natin, di ba? Binasa natin sa Ephesians chapter 1 verse 6, to the praise of the glory of His grace, wherein He hath made us accepted in the beloved, no? Tayo ay already accepted with the beloved. In verse 10, let us continue 2 Corinthians 5 verse 9 o verse 10. For we must all appear before the judgment seat of Christ. So, we are all appear in the judgment seat of Christ. Okay, continue ko para at least meron tayong idea mamaya. That everyone may receive the thing done in his body according to that he had done, whether it be good or bad. Bakit kailangan pang dumaan sa paghatol upang tanggapin? No? Samantalang tayo ay tinanggap na sa pamamagitan ng biyaya at hindi sa ating mga gawa. We are already accepted, no? The believing Jews, the little flocks, during the tribulation period, no? During the tribulation period, kailangan silang dumaan sa judgment upang malaman ang kanilang level of authority, and their rewards based sa kanilang ginawa during the tribulation period. Kung basahin niyo yung ating yung nabasa nating parable, no? So, yung binigyan niya 10, binigyan siya ng 5 na pounds at isa, no? So, yun, kung ano yung ginawa nila during the 7 years tribulation, yun ang basis ng kanilang judging sa kanila, no? Yung kanilang paghatol. So, pwede ba nating basahin ng paulit-ulit ang mga talatang ito? Tingnan natin yung mga talatang susunod, no? Colossians chapter 3 verses 1 to 4. Tingnan ninyong mabuti, no? If ye then be risen with Christ, babalikan natin mamaya that we are, sabi niya ron, tayo ay haharap sa hukuman ni Kristo, no? Kanino ba niya sinasabi yun? So mamaya-maya at titignan natin, balikan natin ngayon. Pero tingnan natin itong mga talatang ito. Colossians chapter 3 verses 1 to 4. If ye then be risen with Christ, seek those things which are above, where Christ seated on the right hand of God. Ito ang mga dapat nating hangarin, Mga bagay na
makalangit. Ito yung hangarin natin. Not rewards on earth. No? Dahil hindi tayo rito, taga rito. We are bound on heaven, sabi niya For my civilization is in heaven, ano? O yung iba, ginagamit. For my citizenship, sabi niya, is in heaven. So, bakit ka magre-reign here on earth? Hindi naman sa atin yun kung talagang titignan mo yung banal na kasulatan Ito ang dapat nating hangarin, ano? Yung mga bagay na makalangit. Verse 2, set your affection on things on earth? No, on things above, not on things on the earth. Kailangan ituon ang ating mga puso sa makalangit na bagay at hindi dito sa lupa. No? And verse 3, for you are dead and your life is hid. Kanino nakatago? Sa ating Panginoong Yesus, in God. Ang ating buhay ay nakatago kay Kristo sa Diyos. Kung ito ba ay nakatago sa Diyos, dadaan ka pa ba sa judgment seat of Christ? Ito, ano na lang. Kung ito ay nakatago sa Diyos ang ating buhay, ano pa ba yung alalahanin mo, no? Bakit ka magkakaroon ng takot, ano? We are saved by grace, not by the works not by the righteous, that of works of righteousness, ano? That we have done, ano? Hindi yun, ano? Doon tayo maliligtas. It is the gift of God, no? Hindi yun ang basis ng kaligtasan natin, ano? So in verse 4, tingnan natin to. When Christ, who is our life, Christ, no? Shall appear. Pag dumating na at makikita na natin ang ating Panginoong Yesus, then ye also appear. No? With Him at the judgment seat of Christ? No. With Him in glory. Abay, walang judgment seat of Christ. Mamaya balikan natin, for we shall all appear in the judgment seat of Christ. Kanino ba niya sinasabi yun, ano? So, sa liwanag ng talata o salita ng Diyos, ang katawan ni Kristo ay hindi dadaan sa hukuman ni Kristo. Hindi siya dadaan. Kapag si Kristo na ang ating buhay ay mahayag, tayo ay mahahayag rin sa kasama niya sa kaluwalhatihan, ano? And not at the judgment seat of Christ. Wala na tayong hahatulan sa atin. Bakit? Ano bang hahatulan sa atin? We are not basis on work. Hindi sa ginagawa natin. We are under grace. Now, muli nating titignan ang mga susunod na talata na mahirap paniwalaan ng marami, no? Bakit? Hindi ko alam bakit nandun na sa on your page of your scripture, bakit mahirap pang paniwalaan, ano? May nagsabi sa akin that the Church of God, and the body of Christ ay iisa lamang. Mukhang magkakamali tayo doon pag sinabi nating iisa. Pag sinabi nating sa Word of God, lalo-lalo na sa KJV, pagka sinabi niya ang isang word at sinabi niya sa iba, mayroong meaning yon, ano? Mayroong ibig sabihin magkaiba. Hindi pwedeng mangyari ang bagay na ito sapagkat tingnan natin, si Pablo, inusig niya ang iglesia ng Diyos. He persecuted the Church of God. Tandaan ninyo yon. He persecuted the Church of God. In Galatians chapter 1, verse 13, for you have heard of my conversation in time past. Galatians 1:13, no? In the Jewish religion, how that beyond measure I persecuted the Church of God and wasted it. Si Pablo, kung hindi pa siya mananampalataya, he is persecuting the Church of God. At inahabol niya yung mga little flock at pinapatay niya. By the way, the Church of God, ito yung mga little flock, no? Bahagi sila sa Church of God. That time, nang usigin ni Pablo ang Church of God ay hindi pa siya mananampalataya. That time, no? At dahil siya ang kauna-unahang miyembro sa katawan ni Kristo, yung binabanggit ko na kauna-unahang miyembro ay alam na ba natin yon? Kung hindi pa natin alam yon, mayroong mga previous lesson ako, pwede ninyong tignan, silipin, ano? Kaya I encourage you, no?
Tingnan nyo yung timeline. Lagi kong binabanggit yung timeline. There are part 1, part 2, part 3 in my timeline doon sa YouTube o in my FB account. Tingnan lang ninyo. At nasa sa inyo kung gusto nyong pakinggan. Ano? Anyway, alam mo naman kapatid, lahat naman tayo ay mayroong kanya-kanyang pagsusuri sa salita ng Diyos. At sa akin lang naman, ito yung nakikita ko no, sa salita ng Diyos. At I believe na ito yung aking tinatayuan ngayon sa aking pagbabahagi sa salita ng Diyos. At yung iba, alam ko hindi tinatanggap, no? At syempre, hindi ko naman iginigit yung bagay na ito, no? Kundi pagbabahagi at pag-aaral lamang sa salita ng Diyos. Anyway, learning is a continuous process. Patuloy tayong natututo dahil sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Pag hindi na ayaw na nating matututo, iyon ang problema, no? Pag hindi sarado ang ating kaisipan, ayaw na nating tanggapin na ang alam natin na yung tinatayuan natin, yun ang tama. Yun ang tinatawag nating sarado ang kaisipan, ano? Parang nakakulong tayo sa isang box. Never na tayo ay magpapakulong sa isang box. Katulad ko ako, nagbabahagi ako ng salita ng Diyos. Nagbabahagi ako, pwede ninyo itong silipin, ano, at pag-aralan sa inyong mga talata sa iyong Biblia. Tingnan ninyo, no? Never na kung ano yun, di ba, nanggaling tayo saan? Saan tayo nanggaling? Nanggaling tayo din sa mga mahal natin sa buhay na walang kaalam-alam sa salita ng Diyos. Pero nang tayo ay natuto, unti-unti tayong dumistansya, hindi naman dapat na gano'n, ano? Na ang pag-aaral ng salita ng Diyos ay ibig kong sabihin na tingnan natin, ano? Huwag tayong tawag dito. Hindi pa naman natin napakinggan, hinahatulan na natin sila. Hindi pa natin napag-aralan, mahatul na tayo, di ba? So kailangan natin itong pakinggan kung ano ang sinasabi ng banal na kasulatan. So kailangan mo ring makita the Church of God ay ang mga little flock that time, no? Ito yung kung sino ang pinangakuhan ni Jesus, ano? Pinangakuhan ni Jesus na ibibigay sa kanila yung kingdom, ano? Na huwag silang matakot, ano? In Luke chapter 12 verse 32, ano? Kailangan mo ring makita na ang Church of God ay ang mga little flock na sumunod kay Jesus, no? At kumilala sa pangangaral ng mga alagad even after the death of Jesus Christ, no? Hanggang kay Stephen. Sila yung mga nanampalataya doon sa kingdom program, no? Na sila yung umaasa ang pinangako ng Kristo na kingdom, ito ay matutupad na. Kaya nang nakita nila si Jesus after the resurrection in chapter 1 of Acts chapter 1, ang sabi niya, Panginoon, ibabalik mo na ba yung kaharian this time? Diba? Yun ang tanong na. So they are expecting, no, na yung mare-resume na yung paghahari ni Jesus Christ na hindi tinanggap ng bayang Israel, ano? At mga ilan-ilan lang. Yun ang mga little flock na tumanggap. Pero alam ng mga little flock sa pangangaral ni Apostol Pablo, sila ay nawala dun sa eksena, no? Israel was fallen, ano? Nahulog ang bansang Israel. That time na inireveal ng Diyos o ng ating Panginoong Jesus kay Pablo yung isang mystery, no? Na there is no difference between the Jews and Gentiles. That is the mystery that is the mystery of fellowship, no? Between the Jews and the Gentiles. So, si Pablo ay sumulat din si Pablo ay hindi lang niya pinersecute ang Church of God. Si Pablo ay sumulat din sa mga little flock. Which is the Church of God. Iyon ang Church of God. Kung bakit sinabi sa negative film na yon. Kung sisilipin mo yung Acts chapter 9 to 28, marami kang makikitang tao doon. Klase ng tao. The little flock and the believers, no? Yung body of Christ. Makikita mo doon, no? So, tingnan natin yung 1 Corinthians chapter 1 verse 2. Kanino niya ito sinulat?
Verse 2, unto the church of God which is at Corinth. Kanino niya sinulat? To the body of Christ? No. To the church of God. Unto the church of God which is at Corinth. To them that are sanctified in Christ Jesus, called to be saints, with all in every place, call upon the name of Jesus Christ, our Lord. Pansinin niyo ito. Take note. Both theirs. Sabi niya, both theirs and ours. Both theirs sa kanila at sa atin. So, there are two groups of people doon, in verse 2. The church of God, which is the believing Jews in those days, at yung mga body of Christ, no? Ang sulat ni Apostolo Pablo, not exclusively lamang sa body of Christ, but kasama yung mga munting kawan during those days. Dito sa talatang ito, si Pablo ay nangungusap sa dalawang grupo na ito ng tao, no? Yung sabi ko nga sa iyo, yung theirs sa mga little flock of the Church of God. Yung ours sa mga mananampalataya na bahagi ng katawan ni Kristo, no? Kaya kung intindihin ang sulat ni Pablo sa iglesia ng Diyos sa Corinto, sila ay bahagi ng kingdom program. They are under the law na dapat sila ay dadaan sa judgment seat of Christ, no? Because they are under the law. So kailangan silang dumaan sa judgment seat of Christ. So in 1 Corinthians 15:9, ito, tignan nyo ito, pasinin nyo ito. For I am the least of the apostles, sabi niya. For I am the least of the apostles, that I am not meet to be called an apostle, because I persecuted the church of God. No? I persecuted the church of God. So, ngayon, bigyan natin ng pansin ang isang talata pagkatapos na ma-encounter natin si Saul, na-encounter ni Saul ang Panginoong Yesus sa daan ng Damascus, no? After he encountered Jesus Christ at the road of Damascus, no? In Acts chapter 19 verse 15, tignan natin itong verse na ito. Ang sabi niya rito, in verse 15, Acts chapter 9, but the Lord said unto him, go thy way, sabi niya, no? Talking to Ananias. Si Ananias ang kausap niya doon, no? In chapter 9 verse 15. For he is a chosen vessel unto me. Referring to Saul. Ang pangalan niya ni Pablo noon, Saul. To bear my name. Kanino? Kanino niya before the Gentiles. Si Pablo ay mangungusap hindi lamang sa isang tao, hindi lamang sa body of Christ. He is, kanino? Before the Gentiles and kings and the children of Israel. So, tatlong klaseng tao ang kanyang kakausapin dito, no? Acts chapter 9 verse 15, before the Gentiles, siya ay magiging witness, and kings, di ba? Sabi niya doon, sa sandaling oras, sabi niya, nais mo akong maging Kristiyano. Sino ba yung hari na yon? So, and the children of Israel. Paul was sent to the Gentiles, no? Kings and children of Israel. Ito ang kanyang iniusig na Church of God. Itong children of Israel, the believing Jews. Ito yung Church of God. Ano ang dahilan kung bakit nais kung makita ang mga bagay na ito? Dahil ang ating tinatalakay ay judgment seat of Christ. Ang kinakausap niya rin ay yung mga little flock, no? Yung Church of God, not the body of Christ, which is pertaining to the little flock, yung Church of God, judgment seat of Christ, which is pertaining to the little flock, or Jewish believers. Sila din ang kasamang maghahari ni Kristo during the 1,000 years. May nakita ko isang tanong kung hindi siya makatatanggap, no? O makatanggap ng gantimpala upang, o during the judgment seat of Christ, kung hindi siya tatanggap ng gantimpala, no? So, bakit pa ako gagawa para sa Diyos, sabi niya. Ito yung marinig natin, no? Bakit pa ako gagawa para sa Diyos, sabi niya, no? Nakarinig na ba kayo ng motivation na gaya nito? Bakit pa siya maglilingkod kung walang gantimpala? Mayroon bang ganon? Maraming nag-expect, their motivation is about the reward, no? Reward, no? Nabasa mo na ba ang nangyari kay Jesus? Nababasa ba ninyo? Nabasa na ba natin na siya ay inusig?
sinaktan, hinagupit, dinuruan, no? Sinampal, ipinako sa krus at dinuraan, ano? At 3 oras na nakabayubay doon sa krus hanggang sa siya ay namatay. No? Yun ang ating Panginoong Yesus. Ngayon, kaya mo bang sabihin sa Panginoon na kung magkano ang babayaran niya sa iyo, sa iyong paglilingkod sa Kanya? Ano ba ang magiging reward mo sa Kanya? Dahil sa pangangaral mo para sa Kanyang ebanghelyo? Kaya mo bang sabihin, Lord, ano po ang aking gantimpala? Ano po ang aking gantimpala para sa aking pagpapahayag sa ebanghelyo ng kaligtasan para sa iba? Ganun ba ang ating motivation? Kaya mo bang sabihin sa Diyos yun? Sa ating Panginoon Yesus? Ano ba ang hangarin mo sa pagpapahayag sa ating Panginoon nowadays? Ano ba yung pangarap mo? Ano ba yung nagtutulak sa iyo to receive reward? To receive reward or to appreciate kung ano ang ginawa niya para sa iyo. Kung ikaw ay naghihintay, no, o umaasa ng reward, no? Umaasa ng reward at mapabilang, no, sa mga mag-aahari na with the level of authority, no? Hindi mo naiintindihan kung ano ang ginawa ni Jesus sa iyo doon sa krus ng Kalbaryo. Kapatid, hindi mo ina-appreciate ang ginawa ni Jesus to give His life for you. Para iligtas ka sa biyaya lamang. No? Ang Diyos tayo inaligtas dahil sa biyaya lamang. Kapatid, kaibigan, the highest motivation para sa akin kung bakit ko ginagawa ang mga bagay na ito sa akin, personally, mag-aaral at ibahagi ang kanyang salita ay dahil sa biyaya ng kaligtasan natin tinanggap. Dahil sa biyaya ng kaligtasan. That's all. Hindi ako maasa dun sa mga sinasabi nating rewards. Because yung rewards na yan, that's not mine. Yun ay para sa bansang Israel during their judgment seat of Christ. No? Before the 1,000 years, haharap sila sa hukuman ni Kristo to give them authority, level of authority, to reign over all nations, no? Sa mga Gentiles nation. Yun ang dahilan kung bakit ang purpose ng 1,000 years. Dahil sa panahon na yon, maraming mayroon pang kasamaan at mayroon pang mga kasalanan ayon sa mga talatang ating nabasa kanina. No? Ang buong akala natin, during those time, it's a peace. Yes, it is a forced peace. But there is a human o yung fallen nature of a man nandoon. Kaya sila ay nagkaroon na mayroong mga kalaban during those days. No? Kaya sila hahatol dahil mayroong mga pagkukulang at pagkakamali. Bakit ka pa magro-rule? Bakit ka pa hahatol? Kung wala namang kasalanan, pagkakakamali during the 1,000 years reigning of Jesus Christ. Kaya nga nilagay doon to rule over them, no? Magbantay, to teach them righteousness, no? Sabi nga, kahit na binigyan sila ng favor ng Diyos at sila ay tinuturuan, pero still, ang kanilang pamumuhay ay mahal nila yung unrighteousness, no? Sa mga talatang ating nabasa kanina. So, ano ba yung motivational sa ating puso bilang isang mananampalataya? Dahil yung ganyang ginawa doon sa krus para sa akin, sa iyo. Siya ay namatay at inilibing at muling nabuhay sa ikatlong araw. That is the motivational for you and for me. No? Sana ito ang ating ang dahilan ng ating dakilang motivation sa ating buhay, sa ating paglilingkod sa Panginoon. Sa kabila ng ating kalagayan na walang pwedeng tumubos, Walang pwedeng tumubos sa atin bilang isang makasalanan, Si Jesus ay namatay, Inilibing at muling nabuhay, sa ikatlong araw. Ito ang ating dakilang pag-asa sa lahat ng sumampalataya sa kanyang ginawa, Tayo ay naging ganap sa harap ng Diyos dahil sa katuwiran ni Kristo, hindi sa katuwiran natin, dahil sa righteousness ni Jesus Christ. Pag umarap tayo sa Diyos, yung righteousness ni Jesus Christ, it was imputed sa atin, So, yun ang nakikita ng Diyos sa atin. There is no such judgment na mangyayari sa atin. There is no judgment seat of Christ. Bakit ka pa hatulan when we already accepted
by the beloved, and we are complete in Jesus Christ. Pag complete ka, ibig sabihin kulang ka. Kung 100 yun, 99 ka lang, baka kulang ka lang isa. So, ang bibigyan lang ng ang ating Panginoon, o ang ating, yung mga Jewish people, ano? So, naging ganap lang tayo sa harap ng Diyos dahil sa katwiran ni Kristo, no? At hindi sa ating mga mabubuting gawa, kundi sa kanyang biyaya. So, muli, mga kapatid, sa mga nagpatuloy at umabot sa aking huling binabahagi sa inyo, let me close in prayer, no? Lord, marami pong salamat sa iyong kabutihan sa amin, kung ano po yung ginawa niyo doon sa krus ng Kalbaryo, na kami ay, na kayo ay namatay, na inilibing, pero muling nabuhay on the third day. Kaya marami pong salamat sa pag-asang ito na pinagkaloob mo po sa bawat mananampalataya. Marami rin pong salamat sa aking mga kapatid na naging bahagi ng aming pag-aaral. Lord, alam ko po na ikaw yung po ang magpala sa kanila kung ano man ang kanilang pangangailangan sa buhay, ang kanilang spiritual life, ang kanilang pangangailangan sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Kayo po ang patuloy na mag-provide sa kanila. Patuloy mong kaming bigyan ng kaunawaan, bigyan ng tamang pag-aaral sa iyong mga salita. Kaya marami pong salamat at i-bless mo po itong Bible study na ito. Alam ko na ito yung ginagawa namin para sa inyo. Lord, marami pong salamat sa dakilang bagay na ginawa mo po para sa bawat isa sa amin. Ito po ang aking hiling at pinasasalamatan sa tanging pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen and amen. Salamat, Sister Irma, Brother Emerson, at Brother Ed. Maraming salamat sa inyo. At alam ko na kahit na sa pamamagitan lang ng advanced technology ng ganito, pwede tayong makapag-aral sa kanyang mga salita. So, si Brother Ed, nandun po sa ibang bansa. At ganun din po si Brother Emerson, nakasama ko rin yan na nag-a-apply. Nakilala ko sa nung kami ay nag-abroad. And then ang ating kaibigan, ang ating matalik na kaibigan, sina Pastor Lustre, asawa niya, nandiyan si Sister Ima. Maraming salamat sa inyo sa mga taong makakapanood sa aking programa o sa ating Bible study na ito. At sana maging pagpapala sa bawat isa. God bless po sa lahat and to God be the glory. Bye now. Bye for now. So see you again next time sa Sunday. Every 4 o'clock po ang aking Bible study. Every Thursday and Sunday 4 p.m. Maraming salamat, kapatid. Bye.